Good morning everyone. Mabilis ang basa ng ating libro guys. Today is 6 November 2023. Ginawang hari ng Israel si Jehu. Nandito na tayo sa ikalawang hari chapter 9. Ikalawang hari chapter 9 verse 1. Samantala tinawag ni Propeta Eliseo ang isa sa mga propeta at inutusang magbihis ka. Pumunta ka sa Ramoth Gilead at dalhin mo ang langis na ito. Verse 2. Pagdating doon hanapin mo si Jehu na anak ni Jehoshaphat at apo ni Nimshi. Sabihin mong iwan mo na niya ang kanyang mga kasamahan at isama mo siya sa isang silid. Verse 3 daw ay ibuhos mo ang langis na ito sa kanyang ulo. Sabihin mong pinili siya ni Yahweh upang maging hari ng Israel pagkatapos umalis ka na agad. Verse 4, pumunta nga sa Ramoth Gilead ang kabataang propeta. Verse 5, nadatnan niyang nagpupulong ang mga opisyal ng hukbo. Sinabi niya, napag-utusan po ako, mahal na pinuno. Si Jehu ang sumagot, sino sa amin ang kailangan mo? Kayo po, sagot ng propeta. Verse 6, tumindig si Jehu at sumama sa propeta sa loob ng bahay. Pagdating doon, ibinuhos niya sa ulo ni Jehu ang langay sabay-sabi. Ganito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, binabuhusan kita ngayon ng langis upang maging hari ng Israel na kanyang bayan. Verse 7, papatayin mo ang iyong hari na anak ni Ahab upang ipaghiganti ko kay Jezebel ang aking mga propeta at ang lahat ng lingkod ni Yahweh na kanyang pinatay. Verse 8, mauubos ang angka ni Ahab at papatayin ko ang mga anak niyang lalaki sa Israel, maging alipin o malaya. Verse 9, gagawin ko sa pamilya niya ang ginawa ko sa pamilya ni Jeroboam na anak ni Nebat at ni Baasa na anak ni Ahiyas. Verse 10, si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa kaparangan ng Jezreel at walang maglilibing sa kanya. Pagkasabi nito, dali-daling umalis ang kabataang propeta. Verse 11, nang bumalik si Jehu sa kanyang mga kasamahan, tinanong siya ng mga ito, ano ang nangyari? Anong kailangan sa iyo ng lukulukong iyon? Sinabi niya, alam na ninyo kung anong gusto ng lukulukong iyon. Verse 12, ano nga ang sinabi niya? Tanong nila. At sinabi niya, ganito ang sabi niya, inutusan ako ni Yahweh na buhusan kita ng langis upang ikay maging hari ng Israel. Verse 13, pagkarinig nito'y dali-dali nilang inalis ang kanilang mga balabal at inilatag sa paanan ni Jehu. Hinipan nila ang trumpeta at saka sumigaw, mabuhay si Jehu, mabuhay ang hari. Pinatay ni Jehu si Joram. Ikalawang hari chapter 9 verse 14, pinag-aralan ni Jehu kung paano niya mapapatay si Joram na noon ay kasama ang mga Israelitang nagbabantay sa Ramoth Gilead laban kay Haring Hazael ng Syria. Verse 15, si Haring Joram ay bumalik noon sa Jezreel upang ipagamot ang sugat na tinamo sa pakikipaglaban kay Haring Hazael at sa mga tauhan nito. Sinabi ni Jehu, napansin nyo guys, yung mga hari nila puro warriors. Sinabi ni Jehu, yung nakikipaglaban ba sila sa gera talaga? Sinabi ni Jehu, kung talagang kakampi ko kayo. Ulitin ko yung yung ikalawang hari chapter 9 verse 15. Si Haring Joram ay bumalik noon sa Jezreel upang ipagamot ang sugat na tinamo sa pakikipaglaban kay Haring Hazael at sa mga tauhan nito. Sinabi ni Jehu, kung talagang kakampi ko kayo, isa man sa kanila, huwag ninyong pababayaang makapunta sa Jezreel upang maibalita ang nangyaring ito. Verse 16, sumakay siya sa kanyang karuwahe upang puntahan si Joram sa Jezreel na noon ay dinadalaw ni Haring Ahazias ng Juda. Verse 17, mula sa tore ng Jezreel na tanaw ng bantay ang pangkat ni Jehu. Sinabi niya, may isang pangkat na dumarating. Sumagot si Joram, sabihin mong salubungin ng isa nating mga ngabayo at itanong kung mga kaibigan ba sila o mga kaaway. Verse 18, kaya sinalubong sina Jehu ng isang mga ngabayo at sinabi, ipinatatanong po ng hari kung kayo kaibigan o kaaway. Sumagot si Jehu, kaibigan man o kaaway, wala akong pakialam, sumunod ka na lang sa akin. Dahil dito, sinabi ng bantay, sinalubong na sila ng ating kawal, ngunit paparating pa rin dito ang pangkat
Verse 19, inutusan niya muli ang isang mangangabayo at ipinatanong kung kaibigan ba sila o kaaway. Sinabi ni Jehu, anong kaibigan o kaaway? Sumunod ka na lang sa akin. Verse 20, sinabi uli ng bantay kay Joram, sinalubong na sila ng ating kawal, ngunit paparating pa rin ang pangkat, parang isang siraulo sa sobrang bilis ng pagpapatakbo ng karwahe ang kanilang pinuno, parang si Jehu na anak ni Nimshi. Ikalawang Hari, chapter 9, verse 21, sinabi ni Joram, ihanda ninyo ang aking sasakyan. Dali-dali sumakay sina Joram at Ahazias at sinalubong ang pangkat ni Jehu. Nagkasalubong sila sa lupain ni Nabot. Verse 22, nang makilala siya ni Joram, itinanong nito, kapayapaan ba ang sadya mo, Jehu? Sumagot si Jehu, magkakaroon ba ng kapayapaan habang naglipa na ang pagsamba sa Diyos-Diyusan at pagkukulam na pinalaganap ng ina mong si Jezebel? Verse 23, nang marinig ito, biglang ibinulta ni Joram ang kanyang karwahe upang tumakas kasabay ang sigaw kay Ahazias. Pinagtaksilan tayo. Verse 24, ngunit buong lakas na pinana ni Jehu si Joram. Tinamaan siya sa likod at tumagos ang palaso sa puso. Babagsak si Joram sa loob ng karwahe. Verse 25, sinabi ni Jehu sa kanyang katulong na si Bidkar, buhatin mo siya at ihagis sa lupa ni Nabot ng Jezreel. Alalahanin mo ang pahayag ni Yahweh laban sa ama niyang si Ahab noong tayo kasama pa niya. Verse 26, nakita mo ang pagkamatay ni Nabot at ng kanyang mga anak, gagantihan kita sa lupaing ito. Kaya nga, buhatin mo siya at ihagis sa lupa ni Nabot upang matupad ang sinabi ni Yahweh. Pinatay ni Jehu si Ahazias. Ikalawang Hari, chapter 9, verse 27, nang makita ni Ahazias ang nangyari, tumakas siya papuntang Bitagan. Ngunit ipinapana rin siya ni Jehu at siya ay bumagsak sa loob ng karwahe ng panahong ito sa Gor na malapit sa Ebleam. Gayunman, nakatakas siya sa Megiddo at doon namatay. Verse 28, ang bangkay niya kinuha ng kanyang mga tagapaglingkod at isinakay sa karwahe at siya inilbing nila sa Jerusalem sa libingan ng kanyang mga ninuno sa bayan ni David. Pinatay rin siya ni Jehu, guys. Okay. Ikalawang Hari, chapter 9, verse 29. Si Ahazias ay naging hari ng Juda noong 11 taon ng paghahari ni Joram sa Israel. Ang pagkamatay ni Jezebel. Ikalawang Hari, chapter 9, verse 30, bumalik si Jehu sa Jezreel at ito'y nabalitaan ni Jezebel. Kinulayan ni Jezebel ang kanyang mga mata, inayos na mabuti ang buhok at dumungaw sa bintana ng palasyo. Verse 31, nang makita niyang pumapasok si Jehu, itinanong niya, kapayapaan ba ang sadya mo, Zimri, mamamatay ng sariling Panginoon? Verse 32, tumingala si Jehu at nagtanong, sino sa inyo riyan ang aking kakampi? Nang dumungaw ang 2 o 3 iyoniko. Verse 33, sinabi niya sa mga ito, ihulog ninyo ang babaeng iyan. Inuhulog nga nila si Jezebel, nang ito'y bumagsak sa lupa, tumilamsik sa pader at sa mga kabayo ang kanyang dugo, at ang bangkay ay pinagsagasaan niya sa karwahe. Ang saklap ng pagkamatay ni Jezebel, guys, inihulog. So, noong araw, guys, ang mga tirahan nila is matataas na. Kasi pagka inihulog ka, it means mataas yung pinanggalingan. Okay. Nandito na tayo sa Ikalawang Hari, chapter 9, verse 34. Pumasok si Jehu sa palasyo upang kumain at uminom. Maya-maya sinabi niya, kunin ninyo ang sinumpang babaeng iyon at ilibing ninyo sapagkat anak din naman siya ng hari. Verse 35, nang puntahan nila ang bangkay upang ilibing, wala na silang nadatnan kundi ang ulo, mga buto ng kamay at paa nito. Verse 36, nang ibalita nila ito kay Jehu, sinabi nito,
Ito'y katuparan ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Elias na si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa mismong nasasakupan ng Jezreel. Verse 37, parang duming sa sambulat ang kanyang bangkay at walang makakakilala sa kanya. Bukas na itong chapter 10 guys, ikalawang hari chapter 10, nalipol ni Jehu ang sambahayan ni Ahab. Bye everyone, God bless.